fountain na itsura pero malakas kung sumabog. Ang umano'y bagong paputok na tinawag na Goodbye Hamas. Kabila po yan sa 1.5 milyong pisong halaga ng iligal na paputok na nakumpiska sa Batangas. Saksi si John Consulta. Sumisipol-sipol at sa duloy may malakas na pagsabog nang subukan ang umano'y bagong paputok. Kasama yan sa mga nakuhanan sa surveillance ng Intelligence Division ng Calabarzon Police sa Tanawan, Batangas. Nakakabigla raw ang pagsabog at kontrobersyal pa ang pinangalan dito. Ito yung tinatawag na Goodbye Hamas. Nakabili tayo, din pinaputok na ng aasit natin, which nabigla tayo. Parang mas malakas pa sa Granada. Nang magkabayaran, sumalakay na ang mga pulis at naresto ang isang lalaking may hawak ng mga iligal na paputok. Nasa 1.5 milyong piso ang halaga ng mga nasabat sa kanya, kabilang ang mga wala pang label ng mga paputok, mga plapla, sawa, candle bomb, Judas belt, giant whistle bomb, King Kong, pastillas, kabasi at cold bomb. Wala lang talaga kasi itong permit at hindi rin talaga mabigyan ng permit considering na itong pinag-imbakan is bahayan. Hakbang yan para di maulit ang sunog na dulot ng sumabog na paputok noong taong 2022 na kinasawi ng 4 sa Calamba, Laguna at ng pagkamatay din ng isa sa pagsabog sa isang iligal na paggawa ng paputok sa Lipa, Batangas. Not only harming individuals, kundi grupo ang pwedeng masaktan pag sumabog itong mga illegal firecrackers na ito. Nakalista sa Republic Act No. 7183 at Executive Order No. 28 na inilabas noong 2017 ang mga paputok na nire-regulate para magamit at may benta. Ganoon din ang mga pinapayagang pyrotechnic device. Kabilang naman sa mga iligal na paputok ang tinatawag na Giant Whistle Bomb, Goodbye Philippines, Super Yolanda at Boga. Ang mga lalabag sa batas, maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. May multa ring 20,000 hanggang 30,000 pesos. Pwede po nilang itawag dito sa hotline natin dito sa PRO 4A, no? Ito po yung 0917-3295-952, no? Kung meron silang makita o na nagdi-deliver o kaya nagmamanufacture ng mga illegal firecrackers. Noong nakaraang taon, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga LGU na magtakda ng mga common area kung saan pwedeng magpaputok. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Nasabat ng mga otoridad ang 40 milyong pisong halaga ng smuggled na produkto at hot meat sa isang imbakan sa Navotas. Saksi, si Marisol Abduraman. Masangsang na amoy ang sumalubong sa mga otoridad pagpasok sa imbakan ng frozen goods sa Navotas. Kahong-kahong hot meat ang bistado, kabilang ang smuggled na karne. May mga isda at seafood din gaya ng pampano, galunggong at frozen pusit. Bukod sa ma-expire na karne ng baka, ilang karne ang nabubulok na. Kung nakakaamoy lang yung mga camera natin, talagang baka pati mga cameraman natin masusuka dahil nakakasulasok yung amoy. Ang operasyon isinagawa ng mga otoridad matapos matanggap ang ulat ng Department of Agriculture tungkol sa online bentahan ng mga Peking duck galing sa China. Ang pag-i-import kasi ng Peking duck at iba pang poultry products at karne ng baboy mula sa China, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng pamahalaan. Ang mga ito ay nakaban pa rin. So, talagang mapapatunayan na smuggled siya. Ayon sa DA, nagkakahalaga ng 40 million pesos ang mga natagpuang karne na nasa 130,000 kilos. Wala rin daw kaukulang dokumento ang mga naabotang produkto. Hindi na po siya safe kainin. So pwede po siya magkaroon ng, sasabi ko nga, parati food poisoning. So ito po yung dapat hindi na nakakarating sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Tanging ang isang tauhan lang ng kumpanyang nagmamay-ari sa bodega ang naabutan ng mga otoridad. Anya, wala siyang alam sa operasyon sa imbakan. Ako lang naglilinis dito. Hindi ako na mga ano dyan sa mga trabaho ng mga stock. Isinara na ng Navotas LGU ang naturang warehouse at iniimbestigahan na rin ang isa pang branch nito. Nag-trade po sila ng frozen seafoods
at frozen meat products. Kaya nga lang po ang kanilang pong rehistro, no, ang kanilang business permit po sa lokal na pamahalaan ng Navotas ay para lamang po sa pagiging dealer ng frozen seafood products. Sinisikap naming makuhanan ng pahayag ang may-ari ng mga nasabat na hot meat. May payo naman ang mga otoridad para masigurong ligtas ang mga kinakaing karne, lalo na ngayong magpapasko. Lahat po ng dapat kainin, dumaan talaga sa tamang proseso. Pag medyo alanganin ka, huwag ka nang bumili. Doon ka talaga na makikita mo na yung malinis at saka legit o pinagkakatiwalaang mga meat establishment. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sinimula na ang ground search para sa nawawalang Piper plane sa Isabela. Sakay nito ang piloto at isang pasahero. Umaga kahapon ang umalis ang eroplano sa Cauayan City Airport. Huling nakontak ang piloto sa bulubunduking bahagi ng Palanan hanggang sa hindi na ito matunton. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Palanan, target ng rescue team ang sitio di Padsangan dahil may narig umano roon na pagbagsak. Mga kapuso, ngayon December na, kahit gaano po ka-busy sa paghahanda para sa nalalapit na Pasko, huwag pa rin kalimutang mag-monitor ng weather updates. Hindi pa rin kasi inaalis ang tsansa na magkabagyo bago matapos ang taong 2023. Sabi ng Pag-asa, 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong December. Sa magiging track naman yan, posibleng mag-recurve o lumihis po yan papalayo dito sa ating bansa. Pero mga kapuso, pwede rin pong mag-landfall. Karaniwan tumatama ang bagyo kapag ganitong buwan dito sa may Central Luzon, Eastern Visayas o di kaya naman dito yan sa Caraga Region. Pero posible pa yung magbago kaya patuloy po nating tututukan. Samantala sa first weekend of December, posibleng ulanin po ang ilang lugar dahil pa rin sa easterlies, ganoon din sa localized thunderstorms at hanging amihan o yung northeast monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga malalakas na ulan dito po yan sa Cagayan Valley at ganoon din sa Cordillera ngayong Sabado. Posible rin ang mga pag-ulan sa bahagi po ng Aurora, Quezon, ilang bahagi ng Mimaropa at ilang lugar din dito sa Bicol Region. May tsansa magpatuloy po yan sa linggo kaya doble ingat sa posibleng pagbaha o kaya naman ay landslide. Halos buong araw naman ang mga pag-ulan ngayong Sabado dito po yan sa Visayas at mayroong mga malalakas na ulan dito sa bahagi po ng Western Visayas at pati na rin sa Cebu at sa Bohol kaya doble ingat po para sa mga residente. May ulan din po sa linggo pero bahagya namang mababawasan yung mga matitinding buhos ng ulan. Sa mga taga Mindanao naman, may ulan dito yan sa Caraga, pati na rin sa Davao Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Sabado. And by Sunday naman mga kapuso, halos buong Mindanao po ang makakaranas sa mga pag-ulan. May heavy to intense rains na inaasahan kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. At dito naman sa Metro Manila, posibleng mainit o maalinsangan this weekend pero kung may lakad, magdala pa rin po ng payong panghanda sa possible thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sasakyan ng Philippine Navy at Philippine Army natikitan matapos dumaan sa EDSA busway. Ayon sa MMDA Special Operations Group na Strike Force, hindi sila kasama sa listahan ng mga authorized vehicles na maaaring dumaan sa busway. Huli rin sa operasyon ang iba pang rider na nakasuot ng tsinelas o may angkas na nakatsinelas lamang. Hindi rin nakalusot ang driver na sinabing tinawagan daw siya ng kalikasan kaya napadaan sa busway. Walking pneumonia, binabantayan na ng Department of Health. Ayon sa DOH, ang Mycoplasma pneumoniae bacteria ang sanhi ng walking pneumonia. Yan din ang bakterya na nagpapakalat ng respiratory illness sa China. Kaya walking kasi hindi akala nung may tinamaan ito na meron pala siyang pneumonia. Kasi kaya niya pang pumasok sa trabaho, pumasok sa paaralan. Pero pag pinay-examine yung x-ray, teka muna, may pneumonia ka. Caregiver Welfare Act.
pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa batas, nakabase ang working hours ng domestic caregivers sa kanilang employment contracts. Meron din silang overtime pay kung magtatrabaho sila ng higit 8 oras. Karapatan din nila na magkaroon ng night shift differential pay at 13th month pay. Pasok sa batas ang mga empleyado sa mga private home, nursing o care facilities. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Malaking tulong at dagdag puwersa sa pagbabantay sa West Philippine Sea ang hatid ng bagong gusali ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Saksi si Joseph Morong. Tsaka merong PLA. Mula sa bukana ng Pag-asa Island, kitang-kita ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang puwersa ng China na kinabibilangan ng mga Chinese militia vessel, Chinese Coast Guard at maging China Navy sa di kalayuan, kahit ang katabing isla na okupado ng China. Kita na yung kanyang subirip. Subirip pa yan. Yung mga yan, presence yung kailangan nila dyan. Pagkatapos, they will wait the instructions what to do. Tanaw din ang mga sand decay na minomonitor kung may reclamation na ginagawa ang China dahil tila tumataas ang buhangin doon. Nito lamang nadiskubre ng AFP Western Command ang mga patay na corals sa Sand Decay 2. Nagmamatch up ba yung inaangat niya doon sa actual na mga lupa nandun? Kung hindi lupa yan na galing doon, probably isang area galing. We're also finding real evidence na pwede natin rin magamit legally. So, kailangan pag-aralan natin ang gusto. Nandito sa Pag-asa Island si Secretary Anyo para pasinayaan ang bagong tayong building ng Philippine Coast Guard. Makatutulong daw ito sa pagmamonitor ng mga aktibidad sa paligid ng isla, katulad na lamang ng pag-aligid ng mga barko ng China. Ayon kay Anyo, ang presensya ng tropa ng gobyerno, regular na air patrols at pagpapatrolya ng Philippine Navy ang paraan para pangalagaan ang ating soberanya at sovereign rights sa West Philippine Sea. Kailangan din daw tapatan ang information operation ng China na layong hatiin ang mga Pilipino. Kaya pinapakita ng pamahalaan ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea para mapukaw ang damdamin ng mga Pilipino. The China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation. It is critical for us to convey a powerful and united message that counters their falsehoods, their propaganda, and eventually unites our fellow Filipinos in this very important issue. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sa mga kapuso natin naghahanap ng trabaho, halos 40,000 posisyon ang bubuksan ngayong Disyembre sa mga job fair site ng Department of Labor and Employment. May mga oportunidad ding makapag-abroad. Saksi si Cedric Castillo. Dahil sa kapansanan, lumaki raw na takot humarap sa tao si John. Pero ngayong kailangan ng magtrabaho. Ang inapayan ko pong trabaho, merchandising o kaya promodizer. Gusto ko pong mas ma-improve pa yung sarili ko about sa pagsasalita. Sa tingin ko kasi isa rin yun sa magiging daan. Mabuti na lamang daw at may 2 potential employers na bukas sa tulad niya sa job fair na ito ng Labor Department. Mag-try lang, gawin nila yung best nila, tsaka yung reality, tanggapin nila. Ang padre de pamilyang si Eduardo naman, pinoproblema na ang panghanda ngayong Pasko pero wala pang 5 minuto sa pag-a-apply. He is hired on the spot and congratulations sir ha! Galingan mo! Ano yung nakita yung opening? Delivery helper po, tsaka po helper po, driver. Tapos pag upo ko po, sakto po, natanggap po agad ako. Ready na kayo magsimula? Ready na po kasi magki-Christmas po, kailangan po ng income. Sa maghapong job fair sa Maynila, 13,000 local jobs ang binuksan. May mga trabaho rin abroad para sa mga gustong maging nurse, chef, physical therapist at iba pa. May one-stop shop din para sa mga government requirements. Kung nakahanda po yung ating mga aplikante, dala na lahat ng kanilang mga documentary requirements at isinalang sila sa interview, nakapasa, hard on the spot sila.
Ngayong Disyembre, 23 job fair sites sa buong bansa ang mag-aalok ng halos 40,000 trabaho. Kabilang sa mga trabahong yan ay customer service representative, production worker, sales clerk, laborer at iba pa. Lampas 14,000 job openings naman ang naghihintay abroad sa mga nurse, cleaner, household service at agriculture workers. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Underwater Christmas cheer. Yan po ang hati ng ilang divers sa Germany. Nakabihis Santa Claus ang ilang diver habang nagpapakain ng mga isda sa malaking aquarium. Sasagawa raw nila ito ng ilang linggo para magbigay ng kakaibang experience sa mga bisita. Sa Pasay City naman, nahulikam. Naku, kakaiba ang nahulikam sa Pasay City. Ang Persian cat na si Roya, habang tila nakikipagbuno sa Christmas decor sa kanilang bahay. Ayon sa fur parent niyang si Nani, ipinako pa nila ang mga decor dahil alam nilang lalaroin ni Roya ang mga ito. At biro pa ni Nani, baka hindi na raw umabot sa Pasko ang mga palamuti. Very excited na ang international Fil-Am rapper na si Apple the App para sa kanyang comeback sa The Voice stage. Dapat diabangan ang kanyang opening performance sa The Voice Generations. Ayon kay Apple, itinuturing na niyang home ang show at aminadong na-miss niya rin ito. Bilang dating coach, ang pagdedesisyon raw kung sinong pipiliin sa magagaling na talents ang pinakamahirap na ginawa niya. Napahanga rin si Apple sa galing ng mga Pinoy singer na kanyang napanood sa The Voice Generations. Kaya may iniwan din siyang payo sa coaches ngayon. You just have to focus on who gives it their all. From emotions to crowd participation to really putting that 110% effort in the showmanship and with their energy. Dating meat vendor sa Pilipinas, ngayon restaurant owner sa Middle East. Naabot na isang tubong Bicol ang malinamnam na success! Sa murang edad pa lang ay tumutulong na si Rolly Brocales sa kanyang mga magulang sa pagtitinda ng karne sa palengke. Sa pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, nakipagsapalaran siya abroad. At 2016, nang magtayo sila ng sariling seafood restaurant. May 13 branches na ang kanilang restaurant sa UAE at meron na rin sa Qatar. Ayon kay Rolly, halos lahat ng kanilang mga empleyado ay mga Pinoy at gusto niyang ipakita sa kanila na hindi imposible ang mangarap. Salamat mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!